Sa panahon ngayon, usong-uso ang budol. Ngunit, hindi lamang sa internet age ang scam na yan. Matagal na yan ginagawa ng ating mga kongresista sa pamamagitan ng kanilang mga sinusulong na panukala. Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. Noong April 2024, nagpropose ang Senado para palawigin ang term of office ng mga barangay officials ng 6 na taon at iurong ang eleksyon sa 2029. Ang sabi pa ng proponent ng bill na hindi ito labag sa konstitusyon sapagkat ito raw ay term setting at hindi postponement ng barangay at SK election na mahigpit pinagbabawal ng Supreme Court. At dahil nga labis kinatuwa naman ng mga barangay officials ito, ay sinundan ito ng counterpart bill ng House of Representatives through the Speaker himself and 18 other congressmen. The bill also proposed 6-year, 2-term of office for barangay officials. At naging formal na nga itong isinulong nang ito ay ipahayag na ipapasa sa taong 2024 noon sa Liga ng Barangays noong Agosto 2024. Dumaan ang taon, hindi umusad at naging batas ang panukala. Nitong Enero lamang pinasa sa Senado on 3rd and final reading ang panukala. Yun lang, hindi na siya 6 years, 2 terms. Ito ay umiksi at naging 4 years, 3 terms, pero 12 years pa rin kung susumahin. At bagamat sinabi ng Senado na hindi ito postponement ng BSKE, ayon sa panukala, ang susunod na BSKE ay sa October 20, 2027 na imbis ngayong December 5, 2025. At dito na nga nagkagulo. Maraming umasa na mapapasa na ang panukala. Halos karamihan ng mga barangay officials ay naniniwalang papasa ito. Bakit hindi? Pasado nga sa Senado ng 22 votes to 0. Kahit na halatang minadali at hindi pinag-isipan ang panukala. Ang sabi kasi rito, susunod na eleksyon ay October 20, 2027, na siya namang ikinagulat ng marami na ito ay papatak sa buwan ng filing ng Certificate of Candidacy ng pagkapangulo sa nalalapit at halos dikit na 7 buwan bago mag-presidential elections sa May 2028. Ang masakit, parang hindi pa nag-compute ng maayos sapagkat ang susunod na eleksyon sa 2031 ay sabay na naman ang BSKE at national and local elections. Pero approve pa rin without thinking. Bakit? Siguro alam na nila na hindi naman talaga ito papasa at magiging batas. Sapagkat pagkatapos ng maraming umasa, haka-haka at pagkuro-kuro, hindi pinasa ngayong Enero ang belsyon ng House nung sila ay nag-adjourn kamakailan lamang. Umaasa pa naman ang napakaraming barangay officials na sana ipasa nila ang ipinangako nila. Well, pinasa nga naman, di ba? Sa Senado, pinasa hanggang 3rd and final reading. Sa House naman, pinasa rin ito hanggang 2nd reading. Para sa mga ordinaryong mamamayan, parang pasado na nga kung pakikinggan mo. Hindi ito pasado kung hindi ito Republic Act. Ang isang batas o panukala ay ganap na magiging batas na kapag ito ay tinawag na Republic Act. At marami sa ating mga kababayan ang nabubudol dito. Ang tanong, bakit minamadaling ipasa ang mga panukala kung kailan malapit na matapos ang Kongreso? Ang sagot, simple. Eleksyon na kasi. Isang ehemplo, kapapasa lang on 3rd and final reading last week sa Senado ng Magna Carta for Barangay Health Workers Act. Napakagandang panukala. Additional increase of 3,000 pesos in salary for barangay health workers. Ang tanong, magiging Republic Act nga ba siya? May counterpart version ba siya sa House?
Nagkaroon ba ng bicameral conference ang dalawang kamara? At napirmahan na ba ng Pangulo? May panahon pa ba ngayong magkakaroon ng impeachment trial? Sana nga, pero wala eh. Gagamitin lamang yan para masabing nagpasa sila para makakuha ng boto sa barangay health workers. Sa totoo lang, ilang beses na po pumasay ang Magna Carta for Barangay Health Workers Act, pero ilang dekada na rin siyang hindi nagiging ganap na batas. Alam na ng mga Pilipino na iba nag-file, iba nagpasa, at iba ang nagiging Republic Act. Ito po ay isang budol. Gaya nito, naging Republic Act nga, pero sa dulo ng batas, may provision na nakalagay na subject to the availability of funds. May batas nga, hindi naman pinondohan. Ano pa ang silbi yun? Maraming batas na ganyan. So, may dagdag na prerequisites ang budol na legislation. Ito ang pag-iingatan nyo. Iba ang final, iba ang pinasa, iba ang naging Republic Act, at higit sa lahat, iba ang pinondohan. So, mag-ingat sa budol. Bago mag-presidential elections, pihado, ang isusunod namang ihain nila ay ang Magna Carta for Barangays Act. Let's wait and see and be ready. I'm Bush Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.